Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa inilabas na kaso ng Korte Suprema sa kaso ng isang empleyado na kung ituring niya ang kanyang mga empleyado ay akala mo alipin na niya. Pakinggan nyo ito mga pangit na mga pag-uugali ng mga may-ari ng company. Marami yan na mga masasamang pag-uugali ng mga may-ari ng company. Na akala mo ang tatalino wala naman mga alam. May mga pera lang sila. Pero kulang naman sa talino. Kung magmura sa kanila mga tao na animoy hayop kung ituring nila. Meron nga akong napasukan dyan sa Makati at sa Ortigas na kung magsalita yung may-ari ng company na akala mo may alam sa batas. Pero wala naman alam. Ito nga ang nakakatawa. Kapag ginagamitan mo ng malalalim na English na pang-abogado galit at nagmumura agad. Pero kapag barok at English artista ang ginamit mo sa ginawang pleading submitted to the court, abay tuwang-tuwa. Palibhasa walang alam sa batas at sa accounting. Kasi management lang naman ang tinapos niya. Kurso ng mga walang alam. Na hindi umobra sa accounting na kurso, kaya nag-shift ng management. Kasi maski matulog ka at paggising mo pasado ka. Pero kung magmura sa mga tao niya akala mo pati buhay mo ay binayaran niya. Ganon ka masamang ugali ang taong ito. Diyan yan sa Makati malapit sa dating karirahan ng kabayo, kung magmura akala mo eksperto sa batas, pero wala naman alam. Parang si Tulfo nagmamarunong wala naman alam ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sakay abangan eksperto, at diyan sa may Ortigas naman na akala mo may alam sa batas. Pero wala naman alam. At diyan sa may Novaliches may company diyan na grabe rin ang pag-uugali ng may-ari, babae siya. Steel company siya. Hindi masikmura ng mga empleyado ang pagmumura ng may-ari na babae. Asal demonyo ang babaeng ito. At diyan sa Makati lalaki siya asal demonyo ang pag-uugali. Wala naman alam. Parang baliw laging nagmumura. Palaging may sapi. May sayad sa ulo. May gasgas na ang utak. Kaya palaging nagmumura sa kanyang kawawang mga empleyado kahit walang kasalanan nagmumura. Kayong mga employer na mga pangit ang mga pag-uugali huwag ninyong ipagmalaki ang pera ninyo, kasi hindi nyo yan madadala sa libingan. Itong kasong ito ay totoo sa mga company na ang mga may-ari ay mga pangit ang pag-uugali. Kaya napapansin mo halos araw-araw ay nasa job street sila at nasa Indeed palaging naghahanap nagpapa-ads ng mga bagong employees. Kasi sinisigawan nila ang kanilang mga empleyado, kaya hindi nakakatiis umaalis na lang ang kawawang mga empleyado. At ang kanilang mga sipsip na mga tauhan na wala din naman mga alam kundi ang pagsisipsip sa kanilang amo. Kaya walang tumatagal na mga empleyado, umaalis agad dahil sa pangit na mga pag-uugali ng mga may-ari ng company at mga tauhan nila. Sa kaso ni Bartolome versus Toyota Quezon Avenue, Inc. Ang ganda nitong kasong ito. Classic na kaso na akma ito sa mga may-ari ng mga company na mga masasamang pag-uugali. Ayon sa Korte Suprema, demotion, verbal abuse, and indifferent behavior by an employer that forces an employee to resign constitute constructive illegal dismissal. Ang demotion, pasalitang pang-aabuso, at walang malasakit na pag-uugali ng isang tagapag-empleyo na pumipilit sa isang empleyado na magbitiw ay bumubuo ng nakabubuo na iligal na pagpapaalis. Kaya pinasyahan ang ikalawang dibisyon ng Korte Suprema, sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, na natuklasan na si Jonathan Di Chua Bartolome ay constructively dismissed ng Toyota Quezon Avenue, Inc. TQAI. Naging regular na empleyado ng TQAI si Bartolome noong 2010, na inatasan sa pagbebenta ng mga kotse, produkto, at serbisyo ng Toyota. Sa panahon ng kanyang trabaho, nahaharap siya sa puot mula sa senior management ng kumpanya. Noong 2015, nasuspende si Bartolome ng 7 araw dahil sa madalas na pagliban. Sa isang pulong sa pamunuan ng TQAI, sinamahan siya ng kapatid ni Bartolome, na gumaganap bilang kanyang legal na tagapayo. Ang pangulo ng TQAI pagkatapos ay pinahiya sa publiko si Bartolome sa pagdadala ng kanyang kapatid sa pulong.
Inilipat si Bartolome sa ibang team, at marami sa kanyang mga account ang inalis ng walang paliwanag. Tinanggihan ng General Sales Manager ng TQAI ang kanyang pagtatangka na magproseso ng isang benta, at tahasang nagtanong ang kanyang bagong boss kung plano niyang magbitiw. Dahil sa mga pangyayaring ito at sa pag-alit na kapaligiran sa trabaho, nagbitiw si Bartolome noong 2016. Nang subukan niyang makuha ang kanyang clearance, itinuring siyang parang estranghero kriminal at hinaras ng walang dahilan. Kalaunan ay nagsampa ng reklamo si Bartolome sa Labor Arbiter, LA, laban sa TQAI at sa mga opisyal nito para sa constructive dismissal at money claims. Nangyayari ang konstruktibong pagpapaalis kapag ang isang tagapag-empleyo ay lumikha ng mga hindi mabata na kondisyon sa pagtatrabaho na sa tingin ng empleyado ay napilitang magbitiw. Ang LA ay nagpasya na si Bartolome ay constructively dismissed. Naniniwala ito na ang mga pangyayari na humahantong sa kanyang paglipat sa ibang koponan ay higit na nag-ambag sa kanyang pagbibitiw. Pinagtibay ng National Labor Relations Commission, NLRC, ang desisyon ng LA. Ang Court of Appeals ay nagpasya sa pabor ng TQAI, na natagpuan na si Bartolome ay voluntaryong nagbitiw at nabigong patunayan ang kanyang pagbibitiw ay resulta ng pamimilit at pananakot. Nagdesisyon ang Korte Suprema pabor kay Bartolome. Binigyang diin ito na ang mga pagkilos na nagpapakita ng labis na pagkamuhi at pag-alit na pag-uugali, tulad ng pagbabawas ng loob, pagbigkas ng mga nakakainsultong salita, at kawalang interes na pag-uugali sa isang empleyado, ay bumubuo ng nakabubuo na iligal na pagpapaalis kapag ang mga naturang aksyon ay nagiging sanhi ng mga kondisyon sa pagtatrabaho na hindi mabata na walang ibang pagpipilian kundi ang magbitiw. Ipinagpalagay ng korte na ang pamantayan para sa nakabubuo na pagpapaalis ay kung ang isang makatwirang tao sa posisyon ng empleyado ay makaramdam na pinilit na isuko ang kanilang trabaho sa ilalim ng mga pangyayari. Bagamat sinabi ng korte na ang mga matatapang na salita ay maaaring palitan sa lugar ng trabaho kung saan tiyak na may mga hindi pagkakasundo, hindi dapat pababain ng mga ito ang dignidad ng mga empleyado upang maiwasan ang masamang kapaligiran sa trabaho. Napag-alaman ng korte na ang mga aksyon ng mga matataas na opisyal ng TQAI kay Bartolome ay nagpakita ng labis na pag-ayaw at pag-uugali. Ang mga pagkilos na ito ay sama-samang nagpahiwatig na itinutulak nila si Bartolome palabas, na iniwan siyang walang pagpipilian kundi magbitiw sa kanyang trabaho. Hindi sinasadya ni Bartolome na magbitiw sa kumpanya ng walang mga pag-alit na aksyon ng mga opisyal ng TQAI. Ang TQAI, kasama ang mga opisyal nito, ay inutusan ng korte na bayaran si Bartolome ng buong back wages, separation pay, mga komisyon, moral at huwarang pinsala, at mga bayad sa abogado. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.